Katanungan galing kay Alison Sanidad. Okay, isa po siyang hindi Muslim o matatawag nating Kristiyano. Kristiyano, babae o Kristiyana. So sabi po niya, maganda araw po. May katanungan lang po ako. Plano ko po kasi magpakasal sa isang Muslim na lalaki at ako naman po ay Christian. Ang tanong ko lang po is kailangan ko po ba talaga magpa-convert bago kami ikasal? At isa pa po katanungan, kailangan din po ba ng konsentang tatay o kapatid na lalaki? Wala na po kasi ako tatay. Ano po ang pwede gawin? Please enlighten me po para magka-idea ako. Maraming salamat po. Okay. Magandang tanong ito mga kapatid. So let's talk about it. So alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga magigiliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa dito sa ating audio podcast. Mashallah tabarakallah. So habang wala pa po tayong clients ay samantalahin natin ang pagkakataon upang pag-usapan, sagutin yung mga katanungan na ibinabato sa atin sa pamamagitan ng mga socials platforms. Okay? So maraming salamat sa iyong magalang at napakahalagang katanungan, Miss Alison Sanidad. Naway, dalangin namin sa Allah na gabayan ka ng Allah sa anumang makakabuti para sa iyong buhay, pananampalataya at magiging pamilya. So, ang usapin ng kasal sa pagitan ng isang Muslim na lalaki at Kristiyanang babae ay kabilang sa mga masilang usapin sa Sharia. Kaya't mahalagang malinaw ang mga kondisyon at tamang proseso upang maging wasto at pinagpala ang pagsasama. So maaari bang magpakasal ang Muslim na lalaki sa Kristiyanang babae? Kailangan ba ng conversion at consent ng pamilya? Yun mga pag-uusapan natin sa loob ng podcast na ito. So una, yung maaari bang magpakasal ang Muslim na lalaki sa Kristiyanang babae? So bilang maikling sagot, yes. Of course, pinapayagan, basically, fundamentally, pinapayagan sa Islam ang isang Muslim na lalaki na magpakasal sa isang Kristiyanang babae. Ngunit may mga kondisyon. Meron itong mga kondisyon. Una, yung dalil bilang susog sa bagay na ito mula sa banal na Quran ay sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah. Ba'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. At pinahihintulutan sa inyo ang pagpapakasal sa mga mararangal na babae mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan bago ninyo. Ito yung tumutukoy sa mga Hudyo at Kristiyano. So ang Ahlul Kitab sa verse na ito ay tumutukoy sa mga Hudyo at Kristiyano. Okay? Ngunit may mahalagang kondisyon. So hindi sapat na Kristiyano o Kristiyana lamang sa pangalan, ang babae ay dapat unang kondisyon, marangal at hindi nakikiapid. Okay? Hindi namumuhay sa zina o live-in. Zina means adultery or fornication. Okay, sabi natin, hindi yung mga babaeng kagaya ng mababa ang lipad, kahit pamataas ang lipad. Malinaw? So, kailangan marangal, pinoprotektahan niya ang kanyang pagkababae, mayumi, mga ganun ba? At hindi nakikiapid. Pangalawa, totoong Kristiyano o Ahlul Kitab, hindi atheist o sumasamba sa iba. Pangatlong kondisyon, tinatanggap ang kasal sa ilalim ng Islamic rules. So, kinikilala ang pagiging ulo ng pamilya ng Muslim na asawa. Pang-apat, walang hahadlang sa pananampalataya ng magiging anak. So, ibig sabihin, hindi pipigilan ang Islam ng mga anak. So, dito, subalit gayon pa man, mahalagang pag-isipan, paano palalakihin ang magiging mga anak, 'di ba? So based on the principles, maaaring magpakasal ang isang Muslim na lalaki sa isang Kristiyanong babae kapag na-meet yung mga nasabing kondisyon. Subalit mahalagang pag-isipan, mahalagang isaalang-alang paano palalakihin ang magiging mga anak. Kasi bakit?
kumbaga hindi magkaparehas ang pananampalataya ng mga magulang. Babae yung nanay ay Kristiyana, yung lalaki ay Muslim. Lalo pat yung lalaki siya ay lumalabas sa bahay upang maghanap buhay para sa kanyang pamilya at ang maiwan makasakasama ng kanyang anak, yung kanyang nanay. So ano ang ituturo pagdating sa pananampalataya? No? Ano ang maging relihiyosong direksyon ng pamilya, especially ng bata? So magkakaroon ba ng pagkakasundo sa mga usaping pananampalataya? Ako kumbaga ito ay blur, no? Sa bagay na ito vague or opaque, no? Ibig sabihin ay walang malinaw na sabihin natin pagkakasundo, lalo pat pagdating sa usaping mga detalyado sa pananampalataya. So dahil dito, maraming mga scholar na nagpapayo na pag-aralang mabuti ang Islam. Hindi para lamang makapagpakasal, kundi upang malaman kung ito nga ang katotohanan na dapat sundin. Kung sakaling piliin ninyong yakapin ang Islam, sister, dahil sa paniniwala at hindi dahil lamang sa kasal, ito ay mas mabuti para sa inyong dunya, para sa inyong mundo at akhira o kabilang buhay. Okay? So yun ang unang portion na kumbaga ay nilinaw natin. Okay, so pangalawa, kailangan bang mag-convert muna bago ikasal? So ang sagot dito, hindi obligado na mag-convert muna kung ikaw ay tunay na Kristiyano o Ahlul Kitab. Subalit, ang mas mainam at mas ligtas ang pagyakap sa Islam ay mas ligtas para sa pamilya, mas matatag para sa relasyon at mas makabubuti sa magiging anak. Ngunit tandaan ito ng malinaw, hindi dapat mag-convert dahil lang sa lalaki o dahil sa kasal. Dapat mag-convert lamang kung naniwala ka sa katotohanan ng Islam ng bukal sa puso. Kasi kapag nag-convert ang isang tao, no, lalo pat ang isang babae, dahil lang sa lalaki o dahil sa tinatawag na kasal, so what if kapag nag-away sila, nagkaroon ng problema, nagkahiwalay sila because of, marital problems between the wives and husband. So, maaaring isipin ng babae na nag-convert dahil sa lalaki at dahil sa kasal, ay hindi naman iwalay naman kami, nagkaroon na kami ng mutual disagreement o anumang mga hindi pa pagkakasunduan, so hindi na ako Muslim. So dapat mag-convert lamang kung naniwala sa katotohanan ng Islam ng bukal sa puso. So kailangan ba ang consent ng tatay o lalaking kapatid? Sa Islam, ang babae ay mayroong wali o guardian sa kasal. Para sa Muslim woman, ang ama, ang lolo, kapatid na lalaki, tiyuhin at tinatawag na iba pa. Ngunit sa kaso ng Kristiyanang babae, may ikhtilaf ang mga ulama. May mga disagreement o different opinions yung mga ulama. Karamihan sa mga fuqaha o mga jurists, ang kanyang non-Muslim father ay maaaring magiging guardian niya sa kasal kung siya ay Kristiyana. Kung siya ay Kristiyana pa rin. So yun ang Muslim pa rin na tinatawag na sabihin natin magiging wali niya, magiging guardian niya sapagkat hindi pwedeng maging wali ang isang Muslim sa hindi Muslim. Kung wala ng ama, maaaring lalaking kamag-anak niya o Islamic authority or imam or qadi ang tumayong tagapagbatibay ng tinatawag na kasal. So mahalagang punto dito, hindi pinapayagan ng secret marriage o tagong kasal. Kailangang malinaw, may witnesses, may mahar at may tamang proseso. Ibig sabihin, na-meet yung mga kondisyones ng kasal, na-meet yung mga obligasyon na tinatawag na sabi natin, higit lalo yung mga kondisyones sa kasal upang maging valid ang tinatawag na nikah. So, paano ang tamang Islamic marriage process? Ito yung mga pangunahing bahagi ng nikah. So, una, yung consent ng babae. Dapat kusa at walang pilitan yung babae. Pangalawa, yung wali o guardian. So, ama o representative. Pangatlo, yung sabihin natin dalawang Muslim witnesses, which is yung lalaking saksi. Panglima, yung ijab at saka yung kabul, yung formal na pagsang-ayon sa tinatawag na kasal. Yung mahar is a different story sapagkat yung mahar, although may mga nagsabi ang mahar ay kondisyones ng tinatawag na nikah, but fundamentally, basically, ang mahar ay hiwalay na rules, sa Sharia, sapagkat ang mahar hindi kabilang sa tinatawag na kondisyon ng kasal, bagkus ito ay it has an independent rulings na kung saan ito ay wajib o obligasyon. Okay? Hindi ibig sabihin na kapag walang mahar, hindi valid ang kasal. So, pwede po yan sapagkat separate rules po ang tinatawag na mahar. Ito yung regalo, yung dowry mula sa lalaki para sa babae. Okay? So, narito yung halimbawa ng simpleng proseso. Step 1, mag-uusap ang lalaki at saka yung guardian, yung wali ng babae. Step 2, magtatagla ng mahar.
Then step 3, sa harap ng witnesses, sasabihin ng wali, ipinagkakasal ko sa iyo si fulana, no? Azawajtuka fulana, o kay ankahtuka fulana. Sasagot naman yung lalaki, tinatanggap ko ang kasal, kabiltu nikaha o kabiltu tazwijaha, kada. After step 4, magdua, tinanunsyo ang tinatawag na kasal, ganun, walima. Then after that, later on yung walima. Okay, yung piging sa tinatawag na kasal. So, ang mga ulama ay nagbigay ng mga, kumbaga, ng mga sabi nating opinion hinggil sa bagay na ito. Si Ibn Qudamah rahimahullah sa Al-Mughni, sinabi niya, pinahihintulutan ng pag-aasawa ng Muslim na lalaki sa malinis at marangal na babaeng Kristiyana. Sheikh bin Baz rahimahullah nagsabi, ang kasal sa Ahlul Kitab ay pinapayagan, ngunit mas mainam pa rin ng Muslima upang mapangalagaan ang relihiyon ng pamilya. So, may mga mahalagang paalala bago magpakasal. Mahalaga na malinaw ang usapin sa relihiyon ng magiging anak. Pangalawa, may respeto sa Islam. Pangatlo, walang pilitan sa conversion. Pang-apat, at may legal at Islamic documentation. Okay? Malinaw? So, bilang buod sa mga sinasabi natin, sister, so pwede bang magpakasal ang Muslim na lalaki sa Kristiyanong babae? Definitely yes. Kung siya ay mararangal na at tunay na Kristiyana, kailangan bang mag-convert muna? Hindi obligado, ngunit mas mainam kung bukal sa loob. Pangatlo, kailangan ba ng consent ng tatay? Yes, hanggat maaari, of course, no? Kung wala ng tatay, lalaking guardian o Islamic authority, pwede bang secret marriage? Hindi. Ano ang kailangan sa Islamic marriage? Wali, mahar, witness, consent, ijab at saka tinatawag na kabul. Okay? So, bilang pangwakas sa paalala, ang kasal sa Islam ay hindi lamang pagmamahalan, kundi pananagutan, pananampalataya, at pagbuo ng tahanang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Suratul Rum. At kabilang sa kanyang mga tanda ay nilikha niya para sa inyo ang mga asawa mula sa inyong sarili upang makatagpo kayo ng kapanatagan sa kanila. At naglagay siya sa pagitan ninyo ng pagmamahal at awa. Okay? So, sa madaling salita, oo, maaaring magpakasal ng isang Muslim na lalaki sa isang Kristiyanong babae na hindi muna nagko-convert basta siya ay tunay na Kristiyana at marangal. Subalit, ang higit na mas mainam ay mag-convert kayo bukal sa iyong puso at hindi para sa lalaki, hindi para sa kasal. Kailangan ng tamang guardian, wali, witnesses, of course, at mahar upang maging wasto ang tinatawag na kasal. But except the mahar is independent rules tulad ng sinabi natin kanina. At ang pinakamahalaga, ang relasyon ay dapat nakabatay sa respeto, katotohanan, at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so maraming salamat. Hopefully ay meron tayong natutunan at meron tayong nadagdag na kaalaman hinggil sa usapin na ito. So, Allahu a'lam bishawab, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Thank you. Shukran.